glorify your name. Hallelujah. Bendorobos yung kanda ng babay. Amen. Tayo po muling bawit ng malumanay na awitin sa ating Panginoon. This I lift my hands. Hallelujah, Jesus. This morning, oh God, we lift my hands to you. Still, there is light. Deeper than the sea.
masayang magpuri sa Panginoon ngayong umaga. Amen. Sino ang may pangangailangan sa ating Panginoon? Amen. Tayo po ilalapit muli. Idulog po natin sa Panginoon ang ating mga pananalangin. Amen. At isama natin ang mga leader ng ating fellowship mula sa Prescott, Arizona, si Pastor Greg, at Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, and Sister Angel Clark, Pastor Hannah, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Mark, Pastor Paul, and Sister Renee Stevens. Kailangan nila ng ating panalangin upang may sa katuparan ng plano ng Diyos na marami pang maligtas na kaluluwa at padagdag sa kaharian ng ating Panginoon. Isama din natin sa ating prayer ang national leader ng ating fellowship mula dito sa bansang Pilipinas, Pastor Alberto, kasama kanyang ribay, Sister Susan de Cepeda. Sila laging tulungan ng Panginoon, ingatan ang kanilang kalusugan, bigyan pa sila ng Diyos ng karagdagang buhay upang mas marami pang kaluluwa, amen, ang mga ligtas at makapamahala sila sa ating fellowship. Amen. Sama din natin mga kapatid natin sa ating Panginoon, ang mga kapastoran na mula sa Lucenas, Pastor Ernie Rete, Enaro Bugday, Yilsville, Charlie Carias, Pastor Frank Beneventura. Isama din natin mga kapatid sa ating Panginoon, ang mga missionary natin, Pastor Ricky, Pastor Jonas, Pastor Eugene Grecia, Pastor Julius Sitiar, Pastor Rinaldo Ribolledo, amen, Pastor Jonathan, Pastor Joven, Pastor Peter, Pastor Abner Cepeda, Pastor Ramon Jungkot, Pastor Dexter Acoper, Pastor San, at Sister Yue, Pastor John Ramos, Pastor Mano, Sister Diana Albina, mga kapatid sa ating Panginoon, at sa lahat pa ng mga hindi nabanggit ng mga panalangin ng mga nagmimisyon sa iba't ibang bansa, isama lagi natin sila sa ating mga prayer upang marami pang maligtas sa pamamagitan ng Panginoon ng mga kaluluwa at magamit sa kanyang mga pangyarihan kaparaanan. At ganoon din sa ating mga daughter churches, si Pastor Emils, Pastor Rico, Pastor Timothy, Pastor Vice, mga kapatid, Pastor Angere, Pastor Jameson, Pastor Johnny, Pastor June, Pastor Marlon, mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan nila ng ating panalangin. Ganun din si Pastor Jerry, Sister Lizelle Barrera, Pastor Nino, at Sister Derma, amen. Patuloy natin ipanalangin hanggang sa maipanganak niya, amen, ang kanyang ang kambal, amen, ay maging malusog sa kanyang sinapupunan. Ipag-pray natin, amen, ang himala ng ating Panginoon, maging si Pastor Alvin, Sister Maui Tabuklaw, Pastor Mike, and Sister Celine Bonago, amen, ang pagpupungan ng kanilang pagbiministeryo, pag-iingat ng Panginoon sa kanila, amen, isama lagi natin sa ating mga prayer. Ganun din sa mga pioneering church, mga bagong nagmi-mission, amen, Pastor Elson, Pastor Michael, Pastor Neil, John Mark, Mandy, Pastor Alan, Pastor Andrew, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, at Pastor Isidro, Pastor Marco, Pastor Ellison, Harold, Joshua, Ronald, mga kapatid sa ating Panginoon, ang kanilang mga pangalan, amen, lagi natin isama sa ating mga panalangin, amen, at isama din natin, amen, sa ating mga prayer, ang pagbubunga ng gawain dito sa C5, Cubao, Barangay Rizal, at Bikawain, Bulacan, amen, magbangon ang Panginoon ng mga manggagawa, ng mga tapat, amen, na gagamitin niya sa kanyang mga pangyarihan kaparaan at sa mga churches, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. At ang breakthrough sa financial and worship services, patuloy natin isama sa lahat ng ating mga panalangin. Amen. At ang wisdom and courage sa ating President Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang mga cabinet official at lahat ng government siya, maging si Mayor, lali kayo tayo, ipag-pray din natin mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Ang maayos na pamamahala na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ang kapayapaan. Amen. Sa bansang Pilipinas at China. Amen. Na hindi natin kailangan ng digmaan. Mga kapatid sa ating kailangan natin ng peaceful. Amen. Ipag-pray natin. Amen. Na makakilala ang bansang China sa ating Panginoon. Yan po yung dapat natin gawin. Amen. At mas malaki po ang ating Panginoon. Kaya po, ingatan tayo ng ating Panginoon. Genuine transformation sa buong kapulisan at kasundaluhan. Amen. At sa lahat ng mga frontliners, kasama natin. Amen. Na sila din ay gamitin ng ating Panginoon. Ang conversion at transformation sa buong mundo. Amen. Na sila ay magamit ng Panginoon sa kanyang mga pangyayari kaparaanan ng protection sa ating mga kapatid sa ibang bansa, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Na sila ingatan ng ating Panginoon sa kanilang pagbiministeryo. Maging ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, si Pastor Tony Tinio, Sister Every Garcia, Sister Elizabeth Benjamin, Sister Jerry Batua, Brother Long, and Brother Nonoy Pelian. So hindi tayo tumitigil na may gagawin ng Diyos sa kanya. Amen. At Sister Ronnie La Lumaktut, Sister Nika, Sister Shane Malyari, Brother Denden Bansomo, Brother Ronald Hernandez, mga kapatid sa ating Panginoon, Brother Rogelio Tumana, Sister Regine Teondo, Sister Vivian Hernandez,
Brother Angelo Pinlac, Sister Mac Cristina Morandardi, at isama din natin Sister Nora, Baby Yuna Maminta, Sister Livisa Matupis, Brother Emmanuel Monteclaro, Brother Dan, Brother Max, mga kapatid sa ating Panginoon, Sister Lorena Cordovilla, Sister Anya Gulobe, Baby Stel Colanggoy, Mena Complete Healing and Strength, Brother Lucas Caamino, at Brother Mark Los Loso. Isama din natin Sister Abigail, Sister Nirvana, Sister Ann Esperas, Emil at Chica. Sila po ay may upo at lagnat. Pag-pray natin, amen, ang agarang paggaling at makita nila ang himala ng ating Panginoon. Pag si Pastor Ruel Vidal, ang complete healing sa kanya at ang kalakasan para po ay makapagpatuloy siya sa pagpapastor, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Siya po ay buhay, mga kapatid sa ating Panginoon. At si John Edward Fernandez, yung bago po nadalo ngayon, amen, ipag-pray po natin. Ang prayer niya po, gusto niyang makita ang kanyang ama. So sa pagkatindi niya po nakikita, simula po nung maliit siya, mga kapatid sa ating Panginoon. Stephen Kurt Valeroso, makalaya ang kanyang ama na si Nenny Valeroso sa pag-inom ng alak, at ang kalakasan kay Brother Kiko, Sister Ines at family Mangmi, at makalaya din si Brother Roy sa Katulan. Madalaw ni Sister Ines ang kanyang anak sa bilangguan na si Emmanuel Ligor. Amen. Pag-pray po natin ang protection sa kanila laban sa spiritual assault, mga kapatid sa ating Panginoon, at kalakasan kay Brother Pacifico, at ibalik sa gawain ng anak ni Sister Melodina, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. At kung wala na po ako nabanggit ang mga prayer, kung meron pa po kayong mga panalangin, mga kapatid sa Panginoon, amen, sama-sama po natin banggitin, ihayag natin sa Panginoon, amen, ang lahat ng mga pangangailangan natin ngayong umaga habang tayo pangungunahan sa pambuhat na panalangin ng ating kapatid na si Brother Widred. Purihin po natin at luwalhatiin ng Diyos. Salamat sa iyo, God, na kami pinunuan, pinagkakipon, Panginoon, sa umagang ito upang magpuri sa iyong dakilang pangalan, O God. Dalangin ko po ang mga nabanggit na panalangin sa likod ng pulpito, Panginoon. Katagpuin mo po, Panginoon, mula sa may mga karamdaman, kasakitan, Panginoon. Akin po silang nilalapit sa iyo ng bukad ng nararamdaman, physical, spiritual, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na mas malaki po ang iyong kamay, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na umimasan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na kahit pagpagaling, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa oras na ito ang mga nanghihina, Panginoon. Palakasin mo po, God. Hallelujah, sa oras na ito yung banal na Espiritu, Panginoon, na imbitahan sa gusaling ito. Gamitin mo po, Panginoon, ang mangangaral na yung banal na salita, Panginoon. Palitan mo po ang kanyang labi, Panginoon, na may share niya po, Panginoon, o God, na yung salita na ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa, buksan mo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Ito po'y matatak sa aming puso, Panginoon, na hindi po manakaw ng Diablo, Panginoon. Diyan po, Panginoon, sa oras na ito, mga pandarayan ng Diablo, likong Espiritu, Panginoon, may palaman po akin na pong sinasawa sa winawasak by the blood of Jesus Christ, Panginoon, na kami lalabas, Panginoon, sa pintuang ito, kami pinalakas, binago, Panginoon, magpahayag ka muli, Panginoon, ikaw pong purihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magpagyan sa sinasabi ng pangalan ng Panginoon. Oh, victory, Jesus! Oh, victory, Jesus! I sing your bago po yung pagtuturo ng ating kapatid na si Brother Rolando, at ang lahat ng kaligtaan, yung schedule ng ating mga gawain dito
sa Church ng C5. Amen. Mahalaga po ito mga kapatid sa ating Panginoon. So, ang schedule natin, yan po, balik po tayo muli. Amen. Sa umaga, amen. Bukas po ang ating church, mga kapatid sa ating Panginoon. Meron pong doorbell dyan, mga kapatid sa ating Panginoon. Kung kayo po ay maaga na papasok sa inyong mga trabaho, amen. O kaya pumasok sa inyong paaralan, amen. Nandito po, bukas po ang church, mga kapatid sa ating Panginoon. Tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. 6 a.m. Yan po, Monday to Friday. Amen. At ang midnight prayer every Wednesday. Kung kayo po ay hindi makadalo dito sa church, sa inyong tahanan. Amen. Manalangin po tayo. Amen. Isang oras lamang yan mga kapatid sa ating Panginoon na makapagpuyat tayo. Wasakin natin ang kahinaan, ang pakanan ng jablot. Amen. At natulungan tayo ng Panginoon na magbunga. Amen. Yan po yung panalangin every Wednesday. So, 12 a.m. dito sa church. Amen. At ang corporate prayer every Saturday. So, welcome po lahat mga kapatid sa ating Panginoon. Babae, lalaki. Amen. Nasa matandaman kayo o hindi mga kapatid sa ating Panginoon, meron po tayong corporate prayer every Saturday mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. After nyan, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So 5 p.m. Youth and Adult Devotion, ibig sabihin po, welcome po lahat na dumalo. So every Saturday po mga kapatid sa ating Panginoon, bigyan po natin ng time ang ating Panginoon, mga kapatid sa ating Panginoon. Music ministry practice, 7 p.m. At mamaya mga kapatid sa ating Panginoon, amen, sa Saturday meron din tayong follow-up sa lahat ng mga disciple. Amen, 6 p.m. At ang Sunday follow-up and outreach, mamaya po 4:30 p.m. So meron po tayong paghayo mamaya. Maghayo tayo, amen. Bahaginan natin ng mabuting balita yung mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Then, akayin natin sila na mamaya na makapag-church, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. At ang Thursday night worship midweek service po every sa Thursday, 7 p.m. po mga kapatid sa ating Panginoon. At ang Bible for All Ages, natapos po kanina, mga kapatid sa ating ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay libre, wala pong bayad. Amen. At ang Sunday morning worship, amen, 10:30 a.m. At mamaya po, mga kapatid sa ating Panginoon, balik muli tayo para sa panghuling gawain, yung 7 p.m. Sunday night worship. Amen. At mga kapatid sa ating Panginoon, pahama din natin, mga kapatid sa mga schedule nito. Ang Monday, meron po tayong Bible study sa Gate 3. Amen. At sa Tuesday, Good Orders Families, may kawayan Bulacan. Sa Wednesday, Barangay Pusawan, Gate 3. Friday, Barangay Calzada. Saturday, PNR side at may kawayan Bulacan. Ipag-pray po ninyo mga kapatid sa ating Panginoon yung pagbubunga nito. Amen. So hindi po namin kaya ito kung wala po ang prayer ninyo. Amen. Kailangan po na magtulungan po tayo para po marami pang mahaligtas ang Panginoon. Amen. At tayo gagamitin ng ating Panginoon. Amen. At sa August 26 to 27, ito po ang Revival Crusade. Ang ating pong revivalist, si Pastor Dui Dao, sa pong Vietnamese, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. 26 to 27. I think, Monday, Tuesday po ito, Pastor. Yung August 26. So, Monday, Tuesday po yung, amen, alas 7 ng gabi. Amen. So, revivalist po natin yan, galing po sa Vietnam, mga kapatid sa ating Panginoon. Binigyan ng Diyos ng karunungan, anointing, amen. Kaya po, amen, dumalo po tayo sa 26 at sa 27, mga kapatid sa ating Panginoon. At kung wala na po akong nakaligtaan ng mga schedule o announcement, meron po isang kapatiran dito, amen, na nandito po ngayon, ay si Brother Orlando, amen. At siya po ay magpapatotoo ng kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa kanya. Amen. Habang po lumalapit siya, amen, i-welcome po natin at purihin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ako nga pala si Brother Orlando, magpapatotoo sa inyo. Ako ay dating si Raul Bata. Binagawa ng Panginoong Diyos nung simula nung nahalala ko sa Panginoong Diyos, mali pala yung pinagagawa ko. Isa pa lang pasok-lasok lang, pati sinungaling, pabulog-bog, may mga
na ako sa hayop, sa bawat oras na aming pag-uwi dito sa bahay, imbis na sa bahay ako ipapahinga, sumasama akong pastor upang umayo. Kasi gusto ko makita yung mga himala ng Panginoong Diyos at mapalago ang aking sarili sa pananampalataya sapagkat may takot na ako sa Panginoong Diyos. Tsaka mahal na mahal ako ng Panginoong Diyos. At ganun din kayo, kaya rin yung magawin ng Panginoong Diyos. Sikap lamang tayo at patakot tayo sa Kanya. Amen. Amen. Praise God. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa isang gawain ng ating Panginoon, ang pagbibigay ngayong umaga. Sino po ang handang pagbigay sa ating Panginoon ngayon? Amen. Ibalik po natin sa Panginoon ang karangalan. Amen. Habang lumalapit po ang ating pastor. Amen. Sa paghahamon ngayong umaga sa tulong ng ating Panginoon, sa Pastor Nino. Amen. I-welcome po natin at purihin ang ating Panginoon. Salamat sa bawat isa. Ako po'y mamimigay ng hindi cheque. Hindi may pamimigay po si Brother Matt. Brother Matt. Ngayon pong July 15 ay ihatid na natin ang ating ating mag-asawang pastor at ang kanyang libahay, Sister Maui sa Kawayan. At kailangan po nating sumuporta. Can you say amen? Ang kayamanan po sa langit ay hindi pera, pero po ating mga pagkakaloob ay nagagamit sa kaharian ng Diyos. Kaya sa paghahamon, mga kapatid, kagaya po ng tinuro ni Brother Macho kanina mula sa Panginoon, ang layunin ng kaharian ng Diyos ay yung mas mabuti. At ang patotoo kung bakit nga po tayo nandito ay hangarin ng Diyos na tayo ay lalo mapabuti. Kaya hindi natin iniibig ang panlalapi, iniibig natin ay tao, una ay Diyos. Can we say amen? At ang mga tao din ang ginagamit, kayo po iyon. Kaya ang Panginoon ay nagbibigay ng mas mabuting pakahulugan sa ating paglilingkod. Tinuturuan tayo na hanapin ang mas malalim na kahulugan ng ating pagsamba sa Diyos. Tinuturuan tayo na higitan pa ang nakikita nating mabuti. Sapagkat ang Diyos lamang ang mabuti. At hindi natin siya nakikita, kundi ating nararamdaman, ating nararanasan. Kaya gusto ng Panginoon ay danasin natin ang lalo pang mabigat na kabuluhan ng buhay. At hindi tayo gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Hanapin natin ang lalong may malaking pakinabang. Mga kapatid sa Panginoon na konektado sa inaharap. Kagaya ng ating pagbibigay na sinabi ng Panginoon, magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Tinuturuan tayo dito mga kapatid, amen, na kumonekta tayo sa inaharap. Ngayon pa lang ay magkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos na malalim at ang buhay natin ay makonekta, mag-transfer spiritually, amen, into spiritual dimension in the future. We are looking beyond, mga kapatid sa Panginoon. Tumitingin tayo ng higit pa sa nakikita ng ating mata. Kasama ko kayo mga kapatid? God is transferring, amen, our spirit, preparing our faith, not just to live in the present, but to prepare for the future, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat ang tao ay madaling mabihag na mga bagay na lumilipas sa mundo. Kaya kapag hindi tayo naghahanda, pag nakakita tayo ng pagpapala, nabibihag tayo ng pagpapala. Amen. Subalit ang salita ng Diyos, kagaya ng pag-aaral kanina, mga kapatid, ang kayamanan ay parang isang pakpak ng agila na lumilipad, pumapailan lang at nawawala. Kaya sabi ng iba ay parang duman lang sa aking kamay. Proverbs chapter 23 verse 5. Amen. Ang ating mga kayamanan ay gaya lamang ng isang pakpak. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 19 is, huwag kayong magtipon para sa inyong sarili dito sa lupa.
So, Pastor, bakit tayo nagbibigay ng ikapo? Nakita natin at narinig natin sinabi ng Panginoon upang may magamit sa aking bahay. Bakit po mga kapatid? Sapagkat mga tao ang pinapadala ng Diyos. Kagaya ng mag-asawang ating ipapadala. Iiwan nila ang kanilang nakaginasnan dito sa lugar na kanilang okay na para sa kanila at pupunta sila doon sa isang lugar na dati na nilang iniwan. Mga probinsyano din dito. Pero namumuhay na sa busy world. Kagaya natin na nasanay tayo sa mabilis na ikot ng mundo dito sa syudad. Babalik na naman sila doon sa kanilang iniwan. Mamumuhay uli, pero hindi na kagaya ng dati, kundi yung mga nandoon sa ganung klase ng mundo ay akain nila pabalik sa pamumuhay sa Diyos. Hindi po ito komportable, lalo na kung walang sumusuporta. Lalo na kung ang church ay nagtitipon lamang para sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala. Ang mga pinagkakaloob mo, ang Diyos din ang nagbibigay. Pero kung yan ay kinakamkam natin, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, dito sa lupa ay merong tanga, may bukbok, may kalawang, may magnanakaw. Kaya huwag tayo mag-ipon para sa ating sarili. Yung pinangaral ni Brother Mancho kanina, sa James chapter 5, verse 3, ang ating mga ginto at pilak ay kinakalawang na. Bakit ba nangyayari ito? Kapag matagal na naka-store, nakaimbak ng matagal. Ang ibig sabihin dyan, stagna. Walang pagkilos. At ito'y nakakalungkot, pag ito'y nangyari sa church, walang pagkilos, hindi tayo lalago. Hindi pwedeng mangyari yun. Can we say that? Amen. Hindi natin ito papayagan. Higit sa lahat, hindi ito pinapayagan ng Diyos. Nakita nyo ang binigay ng Panginoon na image and best picture sa aking mag-asawa. Kung hindi gagawin ng Diyos na may pagpalain, hindi bibigyan ng anak ng aking may bahay na may mayuma. Sa iba ay imposible, pero sa Diyos posible. Ang mayuma ng aking asawa ay multiple. Yung iba kahit walang mayuma, hindi magbuntis. Yung iba bata pa, hindi na nagbubuntis. Pero ang asawa ko, 43, nagbuntis pa, marami pang diferensya pala yung matris niya. How come? It is because of God. Amen. Sabi ko, Lord, bakit sa ganitong panahon na inayos mo na kami, may ganito pa? Ako, sabi ng doktor ay, magkakabit pa. Lord, inayos mo na kami. Galing na ako sa mundo ng kamatayan, binuhay mo kami. Kaya habang ako ay nagmamaktol, tinamper ako ng Panginoon. Sabi niya, akong bumubuhay, akong pumamatay. Ako nagbababa sa sol, ako nag-aahon sa sol. Ako nagpapadukha, ako rin ang nagpapayaman. Ako nagtataas, ako rin ang nagbababa. At ang best doon sa pinabasa niya sa akin, dadagdagan po ang kapangyarihan ng aking pinahiran ng langis. Bigla akong pinalakas. Dahil may gagawin ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen. Kaya nabuo yung pangalang 1 Samuel, 2 Samuel. Isipin nyo, wala pa yung declaration ng machine, may declaration ng langit. Kasi pag sinabi ng Diyos, mag-i-extend siya ng kapangyarihan, it is male. Ito ay lalaki. I-extend niya ang ating tent, dadagdagan niya ang ating boundary. Palalawakin na tayo, magre-raise up ang Diyos ng mga lalaki, ng mga mag-asawahan. Magpapala ang Diyos sa kanyang mga ginagamit. Sabi ng asawa ko dati, 1 Samuel, 2 Samuel, ang pangalan ng ating anak. And I agree. Sapagkat yun ay sinabi ng Panginoon. He is the one extending our boundary. Ang gagawin lamang natin, mga kapatid, ay isipin at sumabay, magtiwala, amen, sa Panginoon at hindi magnakaw. Can we say amen? Sapagkat ang pera sa Diyos galing, ang trabaho natin, ang buhay natin, ang lahat ng meron tayo, lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Kahit mga ginto, minimina yan, bigay ng Panginoon. Kahit mga aluminum, isipin mo, aluminum, minimina. Kahit bakal, minimina. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya ikaw, mga kapatid, Diyos din ang nagdala sa gawain ito. Dahil nakatanggap ka ng regalo at ito ay kaligtasan mula sa ating Panginoong Kristo. Ngayon,
ikaw din ay regalo ng Diyos para sa iglesia. Amen? Ikaw yung ginagawa niyang giver. Na dati tayong mga thieves, dati tayong sanay dun sa den of wolves, nandun tayo sa labas, kasama tayo ng mga lobo. Amen, nagpapayaman tayo sa mga tindahan, sa mga mall, tayo namamasyal sa mga parke. Pero ngayon, ikaw nakikisa sa banal na gawain ng Panginoon. Binago ka ng Diyos. Nag-iba ang iyong desire. Yung dating worldly desire, naging heavenly desire. Ang gusto mo dati kapag linggo, namamasyal tayo at nagsisini. Pero ngayon kapag linggo, binibigyan mo ng pagkakataon ng Diyos. Sapagkat binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. God activated your spiritual life. Dati wala kang spiritual life. Meron ka lamang ay worldly life. Kaya nag-i-imagine ka, pagdating ng linggo, naglalaba ka na ng Sabado, inaayos mo na yung iyong ipamamasyal na damit. Masarap sa linggo, mamamasyal kami. Pero ngayon, masarap sa linggo dahil kakatapuin ako ng Diyos. Amen. Nag-iba na ang iyong isip. Nagkaroon ng sistema. At ang pangangailangan mo nasa kamay ng mas malaki sa iyo. At ito ang ating Panginoon. Yes. Kaya sabi ni Pablo sa Filipos 4:19, subalit ang aking Diyos ay magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa yaman ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Palampakan natin ang Panginoon. Ito'y nagpapakita sa atin ng napakalaking gantimpala. Amen? Ito na lamang ay tatanggapin mo at sasampalatayanan mo at ito'y matatanggap mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, amen, ipaglalaban natin ito. Kaya nung tayo ay nag-full blast ng panalangin, mga kapatid sa Panginoon, in just 3 nights, ang magkadikit na bata ay tiyak na naging 2 at hindi na magkadikit, nakaharap na. Yung isang dating sabi ng doktor ay kinakain ng kanyang health, pantay ng tiyan ng aking asawa. Amen. Inatake na naman ito nakaraan. Ano ko sa inyo lang, send ako ng message. Sumasakit na kanyang puso. Pero ang doktor nagbigay ng kaayusan mula sa ating Panginoon. We pray bago kami palis. Lord, binigay mo na. Binigay mo na. Amen. Ikaw lang may hawak ng lahat ng yan. Yun, naranasan lang pala ng asawa ko kasi 2 beses siyang nasisaryan ay masakit talaga. Nababanat yung dating tahi. 2 beses na. Ngayon, sa tulong ng Diyos, by December, by God's grace, magpapangatlong tahi na naman. Talaga napakahirap at pinagdadaanan ng mga babae. Kaya mga lalaki, ayusin natin ang ating buhay. Amen? Mahalin natin ang ating mga nanay at ang ating mga future na magiging asawa. Palampakan natin ang Panginoon. Subalit ngayon, magtalaga tayo ng buhay sa Diyos sapagkat ang tunay na kayamanan ay ang tao na pinagkakaloob ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala, kayamanan ka ng Diyos mula sa langit. Amen ba mga kapatid? Amen. At yung ibibigay mo, may mga maaabot pang mga tao na kayamanan din ng Diyos sa langit. Kasi yung pera, hindi natin yan kailangan sa langit. Sabi yan ni Pastor Boyd. Wala tayong bibilihin doon. Hindi mo madadala doon ang euro kung ikaw ay merong asset o meron kang bank account. Hindi mo madadala ang pound doon sa langit. Kasi wala ka doon bibilihin. Wala doon pagtulog. Ang kakainin mo doon, pipitas ka na lamang sa bunga ng punong kahoy ng buhay. At ang maghahain sa iyo ng pagkain mo ay ang ating Panginoong Kristo. Kasalo natin sina Abraham. Wala ka doon kakainin bulok. Wala ka doon kakainin lechon na yung bibilhin ang Paris yan sa kanto. Hindi mo kailangan ng pera. Dito kailangan natin ng pera para butin ng mga kayamanan na gustong nakawin ng kaaway sapagkat ang tao ay gustong nakawin ng dyablo. Dumarating ang dyablo upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ano kanyang binawasak? Yung mismong tao. Pero yung tao, God already declares that we are riches and wealth, treasures from heaven and for heaven. Can you say amen? Amen. Psalms chapter 135, verse 4. Sapagkat pinili ng Panginoon si Jacob para sa kanyang sarili, ang Israel bilang kanyang sariling pag-aari. God's own treasure, heavenly treasure, ang mga tao. Kaya yung mga nakakay natin mula sa labas, pabalik sa katawan ni Kristo,
Ito'y mga inihahanda para maging tunay na mamamayan ng langit. Kaya yung pera iiwanan natin. Pero kailangan natin dito. Kaya po tayo ay magpapadala. Tayo po ay nakapag-down na para sa lilipatan ni Pastor Alvin, Sister Maui. Tapos tayo ay deposit na mag-down tayo sa July 15. Kailangan natin ng mic, kailangan natin ng power speaker, kailangan natin ng gitara, kailangan natin ng upuan. Ang upuan, patanong na kay Pastor Alvin, mas mura doon, 415. Doon nagkakamali sa kanyang report. Ang bili natin dito ay 470. Yung po mga bagong inuupuan natin, galing pa ng Pasig, may mas mura pala doon. Parehas din daw yung tatak. Yung upuan pa lang sa 30 piraso, kakailanganin natin ng 14,100. Mga kapatid sa ating Panginoon. Upuan pa lang yun. Kaya po kayo nagpalagay ng papel. Ay nais kong isulat ninyo ang inyong mga kaloob na pledges. Hindi natin ito laging ginagawa. At tuwing tayo dadalo, tayo inahamon na magkaloob ng pasasalamat. Ikaw po, sa kahinig po ng Diyos, maging tapat ka. Ngayon po ay hinihingi ko ang inyong tapat na support at pag-ibig sa Diyos at sa mga ipapadala. Kapag hindi pwedeng walang tulong. Can we say amen? Sila'y hahayo, ang dami itong nililigtas. Amen? Kahapon, pagbalik nila, ay malalim na sa gabi bago sila nakakain ng hating ng gabi. 11 na yata, o 11:30. Amen? Dahil galing sa may kawayan. At Martes at Sabado po sila nag-mission doon. Paglipat nila doon, stay na sila doon. Hindi na sila labas-masok. Hindi na sila labas-masok dito sa Sipal. Hindi sila mag-stay na doon. Ang panalangin natin ay makagawa kagad ng alagad ng Diyos, gamitin ang buhay nila, at makasuporta sa gawain ng Panginoon. At sa loob ng 2 taon, makat off sila. Kaya ating usapan sa kanila. Amen? Inahamon natin sila para pagdating ng panahon iyon ay makapagpahayo din sila. Can we say amen? Amen. Pero dapat itong unang makita sa atin na tayo hindi nagpapadaya at tayo totoong nagiging tapat sa Diyos at gusto natin mag-hasik sa dakong espiritual, hindi sa dakong mga laman na gusto lamang nating makaganansa sa Panginoon. Ibig sabihin, Lord, yes, thank you Lord, thank you Lord. Hindi, yes, thank you Lord, ito na po. Gamitin mo aming buhay. Dahil kami kayamanan mo. Can you say that? Sinong pinagyaman ng Diyos? Amen. Mayaman tayo sa Diyos. Mayaman si Papa sa langit. Amen. May tunay tayong Father sa langit. Amen? Hindi na tayo magsasabi sa sarili, Father, bless me. Kundi, Father, Abba, Father. Amen? Bless your church. Bless my life. Bless my ministry. Kaya po ngayong umaga, mga kapatid, piliin mo ang pinakamagandang buhay na pwede mong tamuhin. At ito ay ang pagsuporta sa banal na gawain na natin ng Panginoon. May mga na-redeem na doon ng Panginoon. Actually, na-restore. Hallelujah. Ibig sabihin, mga dati ng mga may church na nangawala at ang pahayagan ng mag-asawa, Pastor Alvin, ng salita ng Diyos, nangingiyak sila, masaya sila. Meron namang na-redeem, maraming kabataan na bagong naliligtas. Marami na po yung Bible study. At may mga mag-asawahan, may mga pastor tayo na nag-turnover na ng mga dati nilang Bible study, kamag-anak na gustong papuntahan. Kailangan na sila doon. Kailangan na silang bitawan. Kailangan na natin silang sipain palabas. Ganun po yung agila. Sinisipa palabas yung anak para matutong lumipad. They will soar high, they will run, they will walk, pero hindi sila mapapagod. Amen. Dahil ang Diyos ang ating katuwang. Palampakan muli natin ang Panginoon. Kaya, let's give by faith. Hindi tayo napapagod. Let's give by faith and with love na tayo nagmamahal, ay bibigay sa kanila. Ilagay mo diyan yung matutupad mo.
Hindi ko sinasabing ilagay mo dyan yung exaggeration. Naalala ko dati, parang may naglagay yata ng ilang digit ba yun? Kung hindi mo kaya ay huwag mong ilagay dahil baka magkasala ka. Okay? Yung kaya mo talaga na ayon sa puso mo, pero gusto mo ng breakthrough, ilagay mo dyan. Pero kung talagang hindi kaya, ilalagay mo dyan, 6 na digit. Hindi ka naman businessman. Paano mo gagawin niya? Let's be realistic. So magbigay ng 4 na digit, 5 digit, so be it. Pero ilalagay mo dyan, 6 na digit, praise God. Pero magpakatotoo tayo. Ayaw mo magkasala. Okay? Ilalagay po natin dyan ay pledge. Hindi po tithes ha. Iba po ang tithes. Ang tithes po ay sa Diyos. Talagang ibinabalik natin yung sa Diyos. Pag po tayo nag-pledge, mga kapatid sa Panginoon, ito yung higit pa sa nakakaya mo. Okay? At kagaya ng ginawa ko nun, just to give you example, dati naglalala mo ba ko? Nag-pledge tayo para sa tricycle. Kinagwento ko ito dahil nakamit na natin. May maayos na tayong tricycle. So sabi ko, para mas maganda yung motor, mas maganda yung sidecar, ay kinuha ko yung aking van dun sa Lalamove. Sabi ko, hindi na ako babiyahe. Ibigay ko na ito, automatic. Full-time police sa ministry. So, bigyan ko 2,000 sa loob ng isang buwan. Isang buwan lang po ito. Tapusin natin, ngayon ay July 7. Tapusin natin hanggang katapusan. Mga kapatid, huwag po natin patagalin. Okay? Hanggang, okay, July 7, isang buwan. August 7. Gawin natin hanggang August 7. Para eksakto isang buwan. Mga kapatid sa atin. Hindi natin gagawin na 2 months, Pastor. Alam ko, tutulungan kayo ng Diyos. Higit pa. At ako'y nakakakita dito ng higit pa, talagang breakthrough gagawa ang Panginoon. Okay? Kaya ipagkaloob natin, lalo na kung may hinihingi kang trabaho, gusto mo na mas maganda, hamunin mo dyan ang Diyos. This is time, opportunity para hamunin mo ating Panginoon. Kaya lang, gampanan natin ito. Baka pag nilagay natin, hindi natin nagampanan, tapos biglang, sis, bro, kumusta ka na? Pastor, wala pa po akong maibigay. Problema yan. Kasi naging bitag sa'yo ng away ay panalagit. Huwag sumampalataya ka sa Diyos. Okay? Kung paano sila pagbubungahin, ang gawain doon at ang gawain dito, pagbubungahin din ang bawat isang ginagamit ng ating Panginoon. Ano bang picture? August 4. August 4. Yan, meron tayong auditor. Mas maganda yung August 4. Alamin pala sa araw. Okay? August 4. Linggo yun, linggo. Linggo. August 4. Hindi August 4. Hanggang August 4. Okay? Lagay mo dyan pangalan mo. Pastor Nino. Tapos pledge mo, nilagay. Presyo. Tapusin mo hanggang August 4. Tapusin natin. Okay ba mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Tigit natin ang ating mga mata. Ilalagay niyo po yan sa basket, ano? Saka yung ating mga offering ngayong araw na ito. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga bagay nito na kami ay makapaghandog. Kami ay kulang, Panginoon. Pero ikaw, ganap, kumpleto. Kami ay mahirap sa paningin ng tao, pero mayaman kami dahil sa iyo. Mga tagapagmana mo, aking inihingi, Panginoon, ibuhos mo po ang kayamanan ng langit sa iyong iglesia at sa iyong mga anak na ginagamit ng bawat puso, bawat kamay. Ingatan mo sila sa mga bukbok, sa mga magnanakaw, alisin mo sila sa kapos ng kahirapan. Tulungan mo pong gawain ito, makasuporta, lalo na ang misyon mo. Hindi lamang sa Rizal, ganun din sa may kawayan. Na ito'y magbubunga ng marami hanggang marami. Breakthrough, ang breakthrough, Panginoon. Dakilang Diyos, magbibigay ka ng trabaho, magbibigay ka ng negosyo, you will promote them, O God. At gagamitin mo silang mabuting sisiglan, tapat na sisiglan, Panginoon. Aalisin din sila, kakalagan ngayon pa lang, Panginoon, sa mga tali ng kaway na pwedeng bumitag sa kanila. Tinatalian kita kahirapan, pandaraya, karumihan at kasakiman, Satanas, bumalik ka sa buhay ng impyerno kung saan ka nararapan. And I'm losing riches of heaven, O God, in Jesus' name. Ikaw po ang breed, Panginoon, at ingatan ng aming puso na ikaw ang ibiging una, Panginoon, at hindi ang mga material na bagay. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Hallelujah. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise. Amen. Mamaya po, ito po yung ating ito-total at hinahapin ko na pagpapalain kayo ng Panginoon. Ginagawa niya yan noon pa, mula nang itatag niya gawain ito. Amen. Mula sa pagkasira ng mga nagdaang panahon, sa panahon ito ay patuloy gumagawa ang Diyos ng dakilang bagay. Excited tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen. Huwag po tayong matutulog. Ang ating kwaderno, ating buksan, ang ating cellphone, gamitin lamang sa salita ng Diyos sa pagtatala. At sabihin natin sa ating katabi, amen, ay makinig ka. Sabihin natin sa kanan. Sa kaliwa, makinig ka. Okay, so i-welcome po natin ang ating mga misyonaryo, papunta ng may kawayan, si Pastor Alvin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kinakabahan na naman ako. At talagang totoo. At kapag ikaw ay tutungtong sa likod ng pulpito ay hindi po madali. Amen. At kanina, kahawitan pa lang. Talagang kinakabahan na ako. Amen. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya. Amen. Ipinagkaloob niya sa bawat isa. Amen. Ngayong umaga. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pribilehyo na muling makatayo. Amen. Sa inyong pong harapan. At hindi po, ulitin ko po, hindi po madali. Pero ako'y naniniwala. Tutulungan po tayo ng Panginoon Diyos. Amen. At salamat sa aking butihing pastor. Amen. Kay Pastor Niños Del Lerma sa kanilang suporta. Patuloy tayong pinagkakatiwalaan, lalo na po sa panahon ngayon, amen, lalo na po sa panibagong hakbangan. Kaya salamat sa kanilang suporta, amen, at pagtitiwala. At higit sa lahat sa inyong may bahay, amen, kahit siya ay nahihirapan, papunta roon, sinasabi ko sa kanya, pwede naman ako na lang muna, saka ka na lang sumama, at samahan mo ako pag nandoon na talaga tayo. Sabi niya sa akin, hindi pwede. Sasamahan kita. Praise God. Bagay sa akin. Hallelujah. Amen. Sige. Amen. At kahit pilay-pilay, nakaraan na paghakbang niya, sumabit yung hindi umabot yung paa. Tumama yung alulod, yung lulod niya sa may sasakyan.
Pupunta siya, pauwi kami dito, kiang-kiang siya. Pero biyaya ng Diyos, siya ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Yung po kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sa ating pag-aaral na salita ng Diyos dito sa aklat ng Deuteronomy, chapter 14. Amen. At marami din pong salamat sa Taguig Church. Amen. Sa bawat isa sa mga mananampalataya, lalo na sa inyong ginagawang suporta sa inyong panalangin at nararamdaman po namin yan. Amen. Sa inyong pagmamahal, hallelujah, mahal din namin kayo. Amen. Praise God. At kung ito ay biyaya ng Panginoong Diyos. Amen. Kanina, napakasarap umawit, lalo na yung huli na awitin. Amen. At alam nyo, pinipigilan lang natin umiyak. Amen. At kahit nandito ako sa likod, amen, nararamdaman ko, amen, talaga grabe ang paghipo ng Diyos. Amen. Grabe ang presensya ng Diyos. Amen. At minsan pinipigilan natin ito. Amen. Hallelujah. Pero napakasarap na maramdaman natin ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Amen. So sa aming pagpunta doon sa lugar ng Mikawayan, Bulacan, sabi ko nga kay Pastor, kami nag-usap kaming dalawa, first time namin makarating doon sa buong buhay namin. Amen. Kaya hindi namin alam anong meron doon, hindi namin alam sino yung mga salamuhan namin, hindi namin kilala mga tao doon, anong meron doon. Amen. Kaya kung tayo bilang tao, titingin tayo, amen, parang napakahirap. Napakahirap, amen, pero dahil ang Diyos ang tumawag sa iyo at doon ko sinampalatayanan yung ginawa ni Abraham, na siya ay pinapunta sa isang lugar na kahit di niya alam. Amen. Nung pinapunta si Abraham, amen, naroon po yung pagpapala. Amen. Kaya sa aming paghayo, nahayo kami doon. Amen. Bagamat siyempre nasa katawan lupa tayo, napapagod, pero pag uwi namin, nare-refresh ulit kami. Napapalakas sapagkat lagi namin tinitingnan yung mga naliligtas doon. At purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay nagliligtas at marami ang open door para sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ito ang kagandahan, amen, kapag patuloy tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Alisin natin yung takot. Sa amin nagkaroon din kami ng takot. Amen. Alinlangan, pero salamat sa Diyos sa kanyang paalala. Amen. Salamat. Hallelujah. Naalala ko yung pinangaral ni Pastor Rimel noong Friday na God's treasure. Amen. The fear of the Lord. Amen. So kapag ikaw ay nagkaroon ng takot, hallelujah, sa Panginoon, ay nagkakaroon ka ng kayamanan. Amen. Kaya ngayong gabi, ngayong oras na ito rin ang nais kong dalhin. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Learning to fear the Lord. Amen. Ang sabi dito, mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomy, chapter 14, verse 23, ang inyong kakainin sa harapan ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin na sa tatahanan sa kanyang pangalan. Ang ikasampung bahagi, hindi po ako maghahamon ng uli sa inyo. Amen. Hindi ako mag-uupering sa oras na ito. Mga kapatid, ang iyong kasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alam at ang iyong langis, amen, at ang mga panganay na iyong kabakahan at ang iyong kawan, upang mangaral kayong matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, purihin po ang iyong dakilang pangalan, habag o Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, samahan niyo po kami, dakilang Diyos. Ilagay niyo po sa iyong likuran. Wala po akong magagawa sa ganitong bagay. Tanging umaasa lang po ako, Diyos, sa iyong kapangyarihan. O Lord, ikaw po magbuka, Panginoon, sa aking labis, sa aking bibig, at ikaw magpahayag. Gamitin mo lang po ako, Diyos, sa oras na ito, at patuloy po ako nagtitiwala,
pinagkakatiwala ko ito sa iyo, Panginoon Diyos, at ikaw po, dakilang Diyos, ang mag-usap sa bawat puso ng mga nandirito, Panginoon God. Ikaw po magkaroon, Panginoon Diyos, ng pangungusap personal. Lord, ang iyong presensya, O Diyos, ay kanilang maranasan at maramdaman, Panginoon, sa oras na ito at pagkatakot sa iyo, Panginoon, na mayroong tunay na pag-ibig at habag, Panginoon, at lalabas kami sa gusaling ito, amen, na hindi na po kagaya ng dati, kundi lalabas kami sa gusaling ito na kami ay pinalaya mo at pinalakas mo, binago mo, merong tamang susundan at walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon Diyos. Maging Panginoon God, sa oras na ito, yung hindi ko masasambit, ikaw na po ang magpuno sa bawat isa, Panginoon God. Ikaw ang aming purihin, ikaw ang aming parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Learning to fear the Lord. Amen. Matuto kang matakot sa Panginoon. Ito yung gusto kong bigyan natin ng pansin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat makikita din natin sa aklat ng Isaiah, amen, 33:6, amen, magkakaroon ng kapakanatagan sa inyong panahon at kasaganahan ng kaligtasan, amen, at karunungan at kaalaman, amen, ng pagkatakot sa Panginoon at ang kanyang kayamanan. Amen. So makikita natin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kapag ikaw ay magkaroon ng takot sa Diyos, amen, hallelujah, magkakaroon ka ng kapanatagan. Amen. Magkakaroon ka ng kayamanan ngayong oras na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon. At siya ay magpapatatag sa inyo at iingatan niya kayo, amen, at bibigyan niya ang karunungan at kaalaman at ang mahalagang kayamanan ninyo at ang pagkatakot sa Panginoon. Amen. So makikita natin dito, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay, hallelujah, ay meron pong may pag-iingat po kapag tayo ay natututong matakot sa ating Panginoon at hindi po tayo gumagawa, amen, ng kasalanan, amen, alam po natin, hallelujah, na hindi po yan kalulugdan ng Diyos. Hallelujah. Kapag yan ay ginagawa mo at ipinagpatuloy mo yan, ibig sabihin lang yan, kapatid, wala kang takot sa Diyos. Amen. At alam nyo, ngayong oras na ito, kapag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, amen, may protection sa Panginoon. Amen. Una, natin titingnan dito, it brings protection. Amen. Nagdadala ito ng protection. Amen. Nagdadala ito, hallelujah, ng pag-iingat. Hallelujah. Nagdadala ito ng guidance. Hallelujah. Upang ilid ka, di ka mapahamak, di ka mailayo sa Kanya, mga kapatid, sa Panginoon. Nais ng Diyos, hallelujah, na hindi ka mapahamak. Nais ng Diyos, ngayong oras na ito, hallelujah, ay makasama ng Panginoon. Hallelujah. Ito nais ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masunurin ka. Amen. Kapag sumunod ka sa Kanya, makikita natin, hallelujah, natatakot ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa awit 111:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpasimula ng karunungan. Amen. Nagpapasimula ng karunungan na may mabuting pangunawa. Ang lahat ay nagsisisunod sa kanyang mga utos at ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Amen. So makikita natin dito, mga kapatid, na nananatili, hallelujah, at magpakailanman. Amen. Ang kanyang utos ay hindi mo ito nakakalimutan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Amen. The fear of God save. Amen. Ang takot sa Diyos ay nagliligtas. Proverbs chapter 14 verse 26-27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dulot ng kapayapaan. Amen. Dulot ng kapayapaan na may hatid, amen, na katatagan sa buong sambayanan. Hallelujah. 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay ukol ng buhay at
sa taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Amen. Kaya kapag meron ka, hallelujah, na pagsunod sa ating Panginoon, hallelujah, maliligtas. Merong kaligtasan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At huwag natin kalimutan, amen, sa gitna ng kagipitan, ay meron kang kakampi. At walang ibang kakampi mo kundi ang Diyos. Maaari ngayon, amen, at ikaw ay inaaway ka, amen, ikaw ay pinagmamaritis ka, pinagkwikwentuhan ka, amen, pinapahiya ka, at dumating sa punto na wala ka ng kakampi. Ngayong oras na ito, mga kapatid, meron kang kakampi. Amen? Amen. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, sa aklat ng awit 118:6, ang sabi doon, ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Hallelujah. Kaya huwag kang matakot. Amen. Hallelujah. Huwag kang matakot, hallelujah, sa mga tao, amen, sa mga na sumisira sa iyo, hallelujah, dahil meron kang kakampi. Amen. Ang kakampi mo ito ay hindi ka iiwanan. Ipaglalaban ka, amen, sasamahan ka, hallelujah, para magtagumpay ka. Amen. Sino ang lalaban sa atin? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Roma chapter 8 verse 31, hallelujah, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? At kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Bakit ka natatakot? Dapat kang matakot sa Diyos. Pero sa tao, huwag kang matakot. Bakit ka matatakot sumunod na alam mo naman may kakampi ka? Hallelujah. Bakit ka matatakot, hallelujah, na ibuhos, hallelujah, yung oras mo at panahon mo, i-google mo sa Panginoon, alam mong meron kang kakampi. Amen. Baka mamaya, bago ka papunta dito, nagdadalawang isip ka pa. Maliligo ba ako? Hindi. Ay, teka, anong oras na? Amen. Aalinlangan ka pa, kapatid. Ngayong oras na ito, hallelujah, natanda natin, hallelujah, may kakampi po tayo. At ang kakampi natin ay handa po tayong ipaglaban. Amen. Hindi siya umaayaw, ikaw lang ang umaayaw. Hindi siya umihindi, ikaw lang ang umihindi. Hindi siya napapagod, ikaw lang ang napapagod. Hindi siya sumusuko, ikaw ang sumusuko. Diba? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi titigil sa atin. Amen. Hallelujah. Anong kailangan natin? Tiwala. Amen. Magtiwala ka. Ang sabi ng Panginoon dito, hallelujah, sa awit 118 verse 8, lalong mabuti, hallelujah, maganlong ka sa Panginoon kaysa magalak ka at maglagak ng tiwala sa tao. Amen. Sige, pagkatiwala mo sa Panginoon, hallelujah, ang lahat. At habang nagtitiwala ka sa Diyos, ay meron pong safety. Merong protection, mga kapatid, sa ating Panginoon. Proverbs 18:10. Hallelujah. At ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Amen. At tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, kapag may problema ka, sino ang iyong tinatakbuhan? Amen. Si Lapping Horse ba? O si Sari-Sari Store? Amen. O di kaya, hallelujah, si Bombay. Pag may problema tayo. Kumusta tayo, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, kapag nasa Diyos ka, safety ka. Amen? Hallelujah. Hindi mawawala ang protection ng Diyos sa iyo.
Praise God. Salamat. Hallelujah. Safety tayo sa Diyos. Kaya huwag ka nang lalayo. Amen. Hallelujah. At dahil sa safety tayo, mga kapatid, hallelujah. Pangalawa na ating pag-usapan, it brings holiness. Amen. Ito'y nagdadala, amen, ng kabanalan. Amen. Pag-usapan natin ng kabanalan, hallelujah, hindi po tayo papasa dito. Amen. Sapagkat tayo ay makasalanan at tayo nakagawa ng kasalanan. Pero alam nyo, kapag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, the fear of God brings holiness. Amen. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagdudulot ng kabanalan. Kaya pag meron kang takot sa ating Panginoon, hallelujah, ay nagdadala ito ng kabanalan. Sabi dito sa Hebrew chapter 12:14, sundin ninyo, amen, ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Amen, at magpakabanal na kung wala ito, ang sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Kaya kapag walang kabanalan, walang holiness, mga kapatid, hindi po natin makikita ang ating Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, hallelujah, mga kapatid, sa ating Panginoon, huwag nating gawin, hallelujah, na tayo, amen, ay gumawa at magpatuloy pang gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat sinasabi ng Panginoon dito, hallelujah, kailangan po ng kabanalan o sanctification. Amen. Ang sabi ng Panginoon dito sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 4, amen, na ang bawat isa ay iyong makaalam na maging pagpigil sa kanyang sariling katawan at pagpapakabanal at kapurihan. Sanctification. Hallelujah. So kailangan natin ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos gawin, hallelujah, sapagkat ito ang kanyang nais sa ating buhay, mga kapatid, na tayo ay magkaroon ng kabanalan, hallelujah, at hindi po tayo magkaroon, hallelujah, ng kasalanan, amen, at ang kasalanan ay dapat ito'y ating talikuran. At ang kasalanan ay dapat ito'y ating dinalayuan. At ang kasalanan ay ito'y ating tinatakwil, amen, sa ating sarili, amen, kundi kailangan natin, hallelujah, na kabanalan. Sapagkat sinabi ng Panginoon dito, kapag, amen, walang holiness, hindi mo po makikita ang Panginoon. Amen. Ngayong oras na ito, huwag mo pong piliin at magpatuloy kang makagawa ka ng kasalanan. Piliin mo, hallelujah, yung mabuting ibinibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Piliin po natin, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, yung naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At alam niyo po ba, ngayong oras na ito, batid ng Diyos ang tinitipok ng puso mo. Amen. Kilala ka ng Diyos, kapatid. Sapagkat sabi ng Biblia, ang Diyos ay sumusuri. Ano man ang iyong nararamdaman ngayon, amen, ay kahit di mo nasasabi yan, hallelujah, nakikita po yan ng Diyos. Sinusuri po tayo ng Panginoon. Hallelujah, kahit napakagaling mo magtago, napakagaling mo magsikrito, hallelujah, sinusuri po tayo ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon dito sa awit 103 verse 1, purihin mo ang Panginoon, hallelujah, at kaluluwa ko ang lahat ng nasa loob ko, amen, ay magsisipuri, amen, sa kanyang banal na pangalan, amen. Magsisipuri pala, amen. Tayo ay magsisipuri, amen. At ang ating pupurihin, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, ay banal. Ang sabi ng Panginoon, 1 Peter chapter 1 verse 1 verse 15 to 16, tumataw at tumawa, ngunit
yamang banal na inyong tumawag, amen, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan at sa pamumuhay. Amen. 16, sapagkat nasusulat, kayo ay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Ang ating Diyos na wino-worship, ang ating Diyos na pinupuri, ay siya ay Diyos na mga banal. Amen. Kaya kilala po tayo ng Diyos. Sabi ko nga kanina, di ba, sarap pagpuri. Hallelujah. Bakit mo yun nararamdaman? Amen. Bakit? Habang kumakanta, amen, parang parang tutuloy yung luha mo. Amen. Pinipigilan mo lang. Amen. Hallelujah. Sapagkat ikaw, hallelujah, ay kinakausap ng Panginoon at nararamdaman mo ang Espiritu ng Diyos. Nararamdaman mo siya, amen, na siya'y kasama mo. Amen po ba? Amen. Kasama natin ang Diyos ngayong oras na ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay may purpose in grace. At yan ay makikita natin dito, hallelujah, sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Hallelujah. At siya ay atin, amen, na nagligtas at sa atin ay tumawag, amen, at isang na pagtawag ay hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya at ibinibigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa na mga panahong walang hanggan. Amen. So makikita natin dito, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang Diyos, hallelujah, ay merong nakalaan. Kapag ikaw ay magpapatuloy, hallelujah, sa kabanalan, amen, magpapatuloy ka, amen, itong ipamumuhay mo, hallelujah, meron pong pagpapala sa ating Panginoon. Amen? May pagpapala na tatanggapin natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay tumitingin, hallelujah, sa puso ng tao. Amen. Siya ay nakatingin, hindi po sa ating image. Di sa kagandahan mo, sa kagwapuhan mo, amen, sa kayamanan mo, anong meron ka, kundi tumitingin ng Diyos sa puso mo. Hallelujah. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Nais niyang pagpalain ka, hallelujah. Kaya sa ating ginagawa, amen, sa ating paghahandog, amen, yan ay pagpapala, amen, na gusto ng Diyos na lalo ka pang pagpalain niya. Amen. Sa ating mga ginagawa, hallelujah, amen, para sa ating Panginoong Diyos, amen, balang araw, aani ka, amen, ang pagpapala sa Diyos. Amen. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Pangatlo, hallelujah, sa ating pagtatapos, yung salitang treasure. Amen. Hallelujah. Nagdadala ito, hallelujah, ng pagpapala o kayamanan, amen, kapag tayo ay nagiging tapat sa ating Panginoon Diyos. Amen. Dahil makikita natin dito, the fear of God, amen, unlocks blessing. Amen. Ang takot sa Diyos ay nagbubukas, amen, ng pagpapala. Amen. Kaya kapag ikaw ay may takot sa Panginoon, makikita natin dito sa Isaiah 33 verse 6, amen, ang pagkatakot sa Panginoon ay mag-iingat sa ating buhay. Ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan at iyong pipiliin na mabuti. Ang pagkatakot sa Panginoon ang susi ng kayamanan. Amen. Amen. Eh lahat ito, mga kapatid, amen, ang susi pala nito ay pagkatakot sa Panginoon. Gusto mo magpagpalain ka ng Panginoon? Amen. Matakot ka sa Diyos. Amen. Magkaroon ka ng takot, hallelujah, na ikaw ay hindi mo nagagawa. Amen. At ito ay lalo kang lumapit sa Kanya. Lalo kang umasa sa Kanya. Amen.
At lalo kang magtiwala, mga kapatid. Lalo kang manalangin. Hallelujah. Lalo kang magpakumbaba. Amen. Lalo kang lumapit sa Kanya. Lalo mong idikdik. Amen. Hingin mo. Hallelujah. Ang iyong mga kailangan. Amen. Lalo kang magtiwala sa Kanya. Ipanalangin mo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Itawag mo sa Kanya. Hallelujah. Isigaw mo sa Kanya. Amen. Lahat ng iyong pangailangan. Ngayong oras na ito, mga kapatid, lagi kang manalangin, manalangin ka lagi, hallelujah, at lalong iingatan at tumibay ang ating pagkatapos sa Diyos. Kailangan natin, hallelujah, manalangin, hallelujah, at tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sabagat makikita naman natin dito, amen, na kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, amen, makikita natin dito, hallelujah, mayroong mga pagpapala, amen, sa ating Panginoon. Dito sa Lucas 12:32, amen, makikita natin, huwag kayong matakot sa munting kawan sapagkat nalulugod, amen, na mainam sa inyong Ama ang sa inyo ay ibigay sa kaharian. Amen. Hallelujah. 33, at ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo ay mga limos at magsigawa kayo, amen, ng gayong iyo sa mga supot na hindi, amen, nangaluluma at isang kayamanan na sa langit na hindi nagkukulang at doon ay hindi lumalapit ang magnanakaw o naniniraman ng tanga. Amen. Ngayong oras na ito, paano kung hamunin ka ng Diyos, yung ari-arian mo ay ibinta mo? Amen. Ano kaya yung nasa puso mo ngayon? Kakabahan ka ba? Amen. Paano kung kausapin ka ng Diyos? Amen. Ano yung paglalaban mo? Yung takot mo o yung takot sa Diyos? Amen. Ano ang pipiliin mo, mga kapatid? Sapagkat nakikita natin dito, hallelujah, yung ating mga supot, hallelujah, dito ay naluluma, pero sa langit ay hindi po naluluma. Kagaya ng ginawa mo kanina, nagsulat ka doon. Amen. Hallelujah. May malaking gagawin ng Diyos diyan. Amen. Hapon ang sarap sa aming paghayo. Amen. Meron doon isang disciple na, purihin ng Diyos, sila ay nagsisimula, di pa tayo nagsisimula doon. Meron na tayong kasama doon, hallelujah, na 12 years old, excited lagi siya. Pag naroon tayo, hallelujah, siya ay naka-slacks, siya ay naka-black shoes, bago pa. Amen. Hallelujah. At pinagtitingnan siya doon, hallelujah, ng mga tao, lalo na doon sa malapit sa kanila, oh, si Mark, iba na. Hallelujah. Amen. May ginagawa ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At yung ating ginagawa, mga kapatid, sabi nga ni Pastor Buye, yung pera mo hanggang lang yan sa bangko. Pero yung kayamanan na sinasabi dito ay mga kaluluwa na nililigtas ng Diyos. Kaya sa aming pagpunta doon, masaya mga kapatid, kahapon, amen. Hallelujah, pumunta kami sa palengke para tingnan namin anong mayroon doon sa palengke kasi iba dito sa Maynila at iba doon. Amen, 6:30 pa lang, wala ng tao. Hallelujah, aros wala ng tao. Sabi ko sa Maynila, kasagsagan pa yan, ang daming tao. Medyo naninibago tayo at na habang titingnan namin doon, namimigay kami ng tracts at meron kami na kita roon, nagtitinda ng cheese stick. Amen. Hallelujah. Dahil medyo nakakaramdam na ng gutom. Amen. Hallelujah. At habang bumibili si Mrs. at disciple doon, amen, siniran ko yung salita ng Diyos, yung isang nanay. Amen. Ang kanyang pangalan ay si Rachel. At siya ay open door, mag-Bible study sa kanila. Imagine natin, mga kapatid, di natin alam gagawin ng Panginoon. Bibili lang kami ng chick stick. Amen. Pero
tumanggap ang babae. Hallelujah. Amen. At siya ay nanalangin doon sa gitna ng kalsada at hindi siya nahiya. Amen. Sa mga tao. Amen. Siya ay tumanggap at ibinigay niya yung number sa atin. Hallelujah. Sabi niya, kayo ang aming inaantay. Hallelujah. Napakasarap marinig at tinig na yun. Pero sabi ko, ang Diyos ang inaantay mo. Hindi kami. Dahil paano kung wala pala kami? Diba? Kaya mga kapatid, meron pong ginagawa ang Diyos. Yung pagpapala, hallelujah, na sinasabi ng Diyos dito, hallelujah, ito po ay walang kasiraan. Amen. Eh, napakasarap. Dahil sa inyong pagsuporta, hallelujah, nakakapunta po kami doon. Amen. Nakakapangaral tayo, nakakapag-Bible study tayo, at doon ay meron na tayong 5 Bible study. Palapakan natin ating Panginoon. Amen. Yung isa na tumanggap kahapon, amen, ay medyo malayo-layo yun doon sa may Bagbagin. Amen. At sabi nila, yun ay napapaliputan ng warehouse. Amen. Pero open door sila ng Bible study. Kaya lang, paano namin nakabutin yun? Diba? Kaya lang, salamat sa Panginoon. Amen. At excited na roon, mga kapatid, yung ating mga pina-Bible study. Amen. Hindi rin po namin yan makikita at hindi rin namin magagawa yan. Amen. Kung wala ang kamay ng Diyos at kung wala kayo. Amen. Lagi kong sasabi, mga asawa, nararamdaman namin ang iyong mga panalangin. Tuwing napunta kami, hindi pwedeng hindi magligtas ang Diyos. Amen. Kasi ang totoo kasi pwede kami mamasyal. Wala nakikita sa amin eh. Pero hindi, kita tayo ng Diyos. Amen. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon, mayroong pagpapala sa Panginoon. Nagbubukas siya ng pagpapala. Kaya ngayon, mayroong pagpapala na binubuksan sa iyo ng Panginoon. Ito ay tanggapin mo lang. Hallelujah. Hamunin mo ang Panginoon. Hallelujah. Kung ito ay financial, ito ay trabaho, amen. Ano man ang nais mong hingin sa Diyos, hamunin mo siya. Amen. Hindi natin alam, mga kapatid. Kaya napakasarap makita ng anak ang C5 Taguig. Amen. Mga anak din ng ating nanay. Amen. Dito sa Taguig. Di ba? Napakalawak. Pangako kasi yan ng Panginoon. At someday, di natin alam, mga anak ang church na ito. Di natin alam, mga kapatid. Amen. At di rin yun mangyayari kapag di ka susuporta. Kailangan ng suporta. Amen. Kapag sumuporta ka, amen, pinangako din ng Diyos, hallelujah, na may pagpapala. Amen. Kaya pagpapalangin ng Diyos ang kanyang mga anak. Huwag po tayo magsawa. Amen. Magpatuloy tayo. Amen. Gawin natin, hallelujah, ang pinapagawa ng Diyos. Sumunod tayo sa Panginoon, hallelujah, sapagkat marami pang pagpapala na bubuksan ng ating Panginoon. Amen. Maraming pagpapala, maraming blessing, mga kapatid, na tatanggapin natin mula sa Diyos. Kailangan lang po natin ay una magkaroon ng takot sa Panginoon. Kasi pwede po tayong maligaw kapag wala tayong takot sa Diyos. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Hallelujah. Dahil pag magkaroon tayo ng takot sa Kanya, hallelujah, amen, magkakaroon, hindi na tayo gagawa na alam natin, amen, na ikababagsak natin. Kundi gagawin natin, hallelujah, yung ikabubuti at ikalalago ng bawat isa at lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong magsawa, magpatuloy tayo, hallelujah, magsilago tayo, magbunga tayo, hallelujah, sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Ngayong oras na ito, pwede mo pong itungo, amen, ang iyong ulo, iyong mata, ipikit mo ngayong oras na ito. Hallelujah, kapatid, sa ating Panginoon. Amen.
Maaaring bago ka, ngayon ka lang nakarating sa oras na ito, mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi ito aksidente. Amen. Kung bakit narito ka, ito'y kinaloob ng Diyos sapagkat sa Diyos, hallelujah, ay nagbibigay siya sa atin, amen, ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon, hallelujah, ng kaligtasan. Kaya ngayong oras na ito, amen, ang sabi ng Panginoon, kung aaminin mo lang na ikaw ay nagkasala, amen, hallelujah, papatawarin ka dahil ang Diyos ay banal at matuwid. Kung sasampalataya ka, hallelujah, na si Jesus, amen, hallelujah, ay nabuhay sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen. At sabi ng Panginoon sa John chapter 1 verse 12, amen, binibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya ito ang piliin mo. Ikaw yan, ngayon ka lang nakarating. Dahil mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pwede mo pong itaas ang iyong kamay. Mananalangin po kami, libre itong panalangin, hallelujah, para sa iyo. Tatanggapin mo ang Diyos, amen, bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Taas mo yung kamay, meron man, amen, kung wala man sa ating kalagitnaan, mga kapatid, sa ating Panginoon, habang kung meron, amen, at ipapanalangin dito sa harapan ng disciple, at ngayong pong oras na ito, maaaring ikaw, maaaring ikaw'y mananampalataya na, pero alam mo sa iyong sarili na meron kang nagawang kasalanan, hallelujah, sa Panginoon. Matakot ka po sa Kanya. Amen. Kasi hindi po natin alam ang pwede pong mangyari sa atin sa mga susunod na araw. Kaya ngayon pa lamang, amen, magpakumbaba ka sa Diyos. Amen. Maring backslider ka, nanghina ka, hallelujah, nais ka muling palakasin ng ating Panginoon ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. Kaya sa oras na ito, amen, hinihipo ka ng Diyos, pwede mo pong itaas ang iyong kamay. Hallelujah. Alam mo sa iyong sarili na nakagawa ka ng kasalanan, ipapanalangin kita sa biyaya ng Diyos. Amen. Taas mo yung kamay. Hallelujah. At pwede kang ipanalangin ng kapatid natin sa ating Panginoon. Amen. Kung wala man, hallelujah, sa oras na ito habang nananalangin, amen, ang ating kapatid na tumatanggap sa Panginoon habang lumalapit ang mga manunugtong, hallelujah, inaawit yung pupurihin ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Bukas po ang altar, pwede po natin kausapin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, Jesus. Hallelujah. May gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Ngayong oras na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Bukas sa altar, magpakumbaba po tayo. Amen. Lumuhod tayo. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa Kanya lahat, Panginoon, ako po'y nagkamali. Patawarin mo ako. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Hallelujah. Isuko mo sa Kanya ngayong oras na ito, kapatid. Hallelujah. Handa kang patawarin ng ating Panginoon. Bukas ang altar. Amen. Huwag po kayong mag-alinlangan. Amen. Hallelujah. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos, amen, ay Diyos, hallelujah, na mapagpatawad, amen, hallelujah, siya ang magpapala, amen, sa kanyang mga anak sa oras na ito. Lahat tayo, amen, ay bibigyan tayo, amen, ng tunay na pagpapala kapag tayo ay susunod, amen, sa kanyang kalooban. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, O Diyos, sa lugar na ito. We worship God, we worship Lord, hallelujah. Salamat dakilang Diyos sa iyong mga anak, O Diyos, sa kanilang pagluhod, sa kanilang pag-upo ngayong oras nito, sa kanilang dinadaig, sa kanilang dinalapit, Panginoon, sa kanilang pagpapakumbaba sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo sila, pagpalain mo sila, Panginoon Diyos, pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon, at patuloy silang manatiling tapat, O Lord, at manatili sa kabanalan, Panginoon Diyos, at ikaw po patuloy na mangusap, dakilang Diyos, sa iyong mga anak, O God. We worship God, we worship God, hallelujah. Tulungan mo ang iyong mga anak, Panginoon, iparanas mo, Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon God, hallelujah. Yung dakilang habag, O Diyos, dakilang pagmamahal mo, Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos, O God. Dakila ka, Panginoon God, hallelujah. Tulungan
Oh, glory Jesus, oh Lord. Hallelujah. Glory Jesus. Mga anak ko, huwag kayong matakot na magpagamit ng buhay sa akin, sapagat marami akong kayamanan, at ang kayamanan ko ay hindi lumilipas at hindi naglalaho. Ngunit ang kayamanan dito sa lupa, huwag niyong pagkamalin, sapagat ang lahat ng ito ay temporal lang, hindi at ito ay maglalaho. Kaya pagkaingatan ninyo ang inyong mga puso. Ang inyong mga puso ay dapat niyong linisin sa pamamagitan ng aking salita. Ako ang Diyos na nagsasabi, huwag kayong matakot na ipagamit ang iyong mga kayamanan, sapagat ako ang magpapala sa sino ang magbibigay at mananatiling tapat hanggang sa wakas. Ang sabi ng Panginoon, magpatiwala kayo sa akin, manampalataya kayo sa akin, sapagat ilalaan ko sa inyo ang kayamanan hindi nasisira, at pagkakalooban ko kayo ng timpala kung kayo ay patuloy na umaasa sa aking pangako. At paglaban nyo ang inyong pananampalataya, sapagat ako'y malapit nang dumating. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Lord Jesus, tunay Panginoon. Tunay Panginoon. Tunay yung pangako, Panginoon Jesus, Lord. Pagpapalain ng iyong mga anak. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat sa iyong biyaya. Amen, amen. Hallelujah. Ngayong oras na ito, mga kapatid, amen, lagi natin ito ginagawa. Mahali na pinararamdaman ka. Amen. At uuwi ka. Amen. Ayaw ng Diyos na may sakit ka pa rin. Uuwi ka. Amen. Pinagaling ka ng Diyos. Amen. Kung meron man sa ating kalamitan, anumang uring nararamdaman mo, ngayong oras na ito ay pwede kang lumapit dito. Ipagpipirito namin kayo. Amen. Meron ba? Nararamdaman? Amen. Salamat, Mr. Philip. Meron pa po ba? Bukod sa kanya? Amen. Sige. Amen. Hindi po. At lapit lang po sa may mga nararamdaman. Amen. Ang Diyos ay may gagawin po sa ating buhay. Amen. Ang Diyos ay magpapagaling. Amen. At kahit yung aming meeting, hallelujah, kikita natin, ang kanilang sinasabi, meron silang mga pinag-pray. Amen. Para bang walang nangyayari, pero meron nangyayari po. Amen. Sila ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Kaya, meron pa po ba bukod sa kanila? Amen. Meron pa mga nararamdaman? Amen. Sa kanilang buhay. Amen. Bro, ano nararamdaman? Pa? Yes, God. Ikaw. Yes, God. Ikaw. Yes, God. Maniwala ka, papalayain ka ng Diyos. Hallelujah. Hindi ka namin pinapanalangin. Amen. Kita naman natin malaki ang content sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Tayo ay manalangin, sabihin natin ito, Panginoon, lumalapit ako sa iyong trono sa oras na ito. Humihingi ako ng himala mo, Panginoon. Ngayong oras na ito, kumilos ka sa aking buhay. Lumayo ka, karamdaman sa aking katawan. Inuutusan kita ngayong oras na ito sa pangalan ni Jesus. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Bumalik ka sa impyerno at pumalit yung buhay na walang hanggan. Mula ngayon, pinagaling mo na ako, pinalaya sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Jesus, we worship God, Lord. God, sila ay pinalaya mo, pinagaling mo, dakilang Diyos sa oras na ito, naghimala ka sa kanilang buhay, Panginoon Diyos.
buhay at makapangyarihan, sila'y pinalaya mo sa anumang uring karamdaman sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Ano nagbago sa'yo? May nagbago sa'yo? Masakit ba yung bawang kanina? Praise God. Hallelujah. Di pala, wala ka pala sakit. Praise God. Pinagalit ka ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Yung talagang plano ng Diyos sa atin. Walang karamdaman. Amen. Hallelujah. Pero anong ginawa ng Diyos sa'yo? Ano naramdaman mo ngayon? Binabago ba? Anong pakiramdam mo ngayon? Okay lang. Patuloy ka. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Nawala rin. Masakit. Lord, dagdagan mo si Betrin na kanyang pananampalataya, Panginoon Diyos. Pusa namin, Panginoon, sa pagkakunan, sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name. Amen. Wala na yan. Sister Billy. Yes, God. Pero may naramdaman ka. Sabihin, anong naramdaman mo ngayon paglaban mo? Kapayapaan. Amen. Naroon ka ng kapahinahan. Amen. Kasi lumapit ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Tingnan mo, Mr. Billy. Amen. Sa oras na ito, salamat sa mga at ngayong oras na ito, mga kapatid, maaaring wala kang trabaho. Amen. Gusto ng Diyos ito ay hinihingi mo. Amen. Amen. Hinihingi mo. Kaya kang bigyan ng trabaho. Amen. Kaya kang bigyan ng Panginoon ng trabaho. Maaaring ikaw ay may trabaho, gusto mong ma-promote. Hindi kaya ikaw ay negosyante. Amen. Gusto mong magpalain ka ng Diyos. Amen. Mananalangin po tayo sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko alam bakit in-inspire ko ng Diyos, pero alam ko may gagawin sa iyo ng Panginoon. Amen. Meron ba? Meron ba? Sino nais magkaroon ng trabaho? Amen. Sige, lumapit kayo. Amen. Amen. Yung may trabaho, gusto ma-promote. Amen. Sige po. Lumapit po kayo, yung mga nagdinegosyo. Hallelujah. Hindi ko po ito ginagawa, pero hindi ko alam bakit ito ay biglaan na ni-inspire ng Panginoon. Amen. Para gawin. Amen. At alam ko, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen. Magkaroon lang kayo ng pangako sa Kanya, kagaya ng ginawa mo kanina. Amen. Ito ay pangako mo, dapat ito'y gawin mo. Amen. Meron pa ba? Tatlo lang. Yes, God, may mga trabaho lang dito. Hallelujah. Pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, God. Amen. Hallelujah. Sige. Salamat sa inyo. Amen. Brother James. Hallelujah. Amen. Balik ka lang maging tapat sa Panginoon. Amen. Ginagawa mo nakikita yan ng Diyos. Mga pagpapalangin ng Panginoon, mabuting asawa, magiging helper sa iyong pagmiministeryo, hindi ka nalalayo. Amen. Hallelujah. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Mr. Melodiya, amen. Yung ngayong gusto ninyong pagpalangin, pero mas maganda magkaroon kayo ng panata. Pwede nga gawin ng Diyos. Pagpalangin kayo ng Panginoon. Pwede yan. Pero ang tanong, para saan ba yan? Amen. Gusto mo bang pagpalangin ka dahil gusto mo tumulong sa gawain ng Diyos? Gusto mo suportahan ng gawain ng Diyos? Amen. Ito ba yung nais mo? Amen. Alam, kung itong nais mo, hallelujah, yan ang nasa puso mo, yan ang desire mo, hawakan mo yan, at kapag ikaw ay magtagumpay na, amen, ikaw ay pinagpala ng Diyos, huwag mong kakalimutan ang Panginoon. Sapagkat siya ay nagbigay, siya nagpala sa iyo, amen, siya ang magbubuhos sa iyo, amen, ng tunay na kasaganahan ng pagpapala na sa Panginoon. Amen. Tayo manalangin, bago natin ating mga kamay, mga kapatid, sa
ating mga kapatid na ito na hinihingan ng mabaho, yung dakilan ni Diyos, pagpalain mo Diyos, God, yung tulad na ito si Brother James, God, Sister Elvia, si Brother Kiko, Panginoon Diyos, si Brother Orlando, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon, sa kanilang nais ng trabaho, God, Lord, i-bless mo sila, Panginoon God, i-bless mo sila. Ngayon pa lamang aming pong inaangkin, Panginoon, na may ginawa ka na, God, sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, Panginoon God, para mapuring, pagpapala, Panginoon God, ay kaya mong gawin sa kanila, at pagpapala, Panginoon Diyos, O God, na ito'y magkakaroon, O God, hallelujah, ng time at panahon para sa iyo, Panginoon God. Salamat po, inaangkin na namin ngayon pa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Pangalan ng Panginoon. Amen. God, ito po ang ating muting pastor. Dalangin dakilang Diyos, tunay ikaw ang nagbibigay ng lakas sa amin. Patuloy mo ipaalala sa iyong mga anak, Panginoon, ang iyong pagtawag sa amin, gaya ng ginawa mo sa iyong salita. Bagay ang mga lumapit sa kagalingan at pagpapala, Panginoon. Patuloy kang magsalita sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Na lagi kaming kumain, O Diyos God, ng pagkain ng aming kaluluwa habang kami nagtitipon sa iyong banal na templo, Panginoon God. Hindi namin kalimutan ang aming unang pag-ibig sa iyo, kundi laging matakot sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyo may pagpapala, O Diyos. Dalahin ang iyong mga anak, ang mga mensahe nito, Panginoon, upang sa kanilang mga paglakad, gunitain, Panginoon, ang magagawa mo, hindi ang magagawa lamang nila, Panginoon. Isulat mo sa mga tableta sa kanilang mga puso, titatak sa kanilang mga isip, na di manakaw ng Diablo ang mensahe nito, Panginoon. Patuloy talikuran ng kasamaan at lakaran ng iyong kabanalan, Panginoon. Mangyayari ito sa pamamagitan mo, sa pag-alim mo sa aming Panginoon, ang iyong biyaya'y sumagana sa bawat isa, Panginoon God. Na kung sila'y makakita ng kahinaan, may lakas kami kapangyarihan na ito'y sawatain at talikuran at patuloy isuko ang buhay dahil sa iyo lamang, Panginoon. Salamat sa paghuhugas mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Amin ang tinanggap ang pagsasangkap mo, Panginoon God, upang patuloy na humarap sa panibagong hamon ng buhay, kasama ang isasangkap mo pa ngayong gabi, Panginoon God. Sa iyo po, Diyos, ang pinakamataas sa kaluwalhatian at papuri sa buong araw na ito. Ikaw, Diyos, ang malugod sa pagtulong mo sa iyong mga anak. Samahan mo kami at ikaw ang purihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.